masabot nato sa ilaha nga ang kabag-uhan sa ilahang kinabuhi naa din nga sa ilahang paghuman o eskwela. Nagtungo sa Cebu ngayong araw si Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte para pangunahan ang muling pagbubukas ng klase ng ilang paaralan na nasa liblib na lugar. Kasama sa mga pinuntahan ng Vice Presidente ang Kaluangan Primary School sa Asturias, Cebu at sa Melesio B. Tito Elementary Schools sa Barangay Ugis, Danau City. Sa kanyang pagbisita, personal na saksiyan ng opisyal ang lubak-lubak na kalsada at pahirap ang biyahe bago makarating sa lugar. Kalinsabay ng kanyang pagbisita doon ay idinaos ang turnover ceremony ng ilang bagong classroom upang ma-accommodate ang mas marami pang mga estudyante na nagpa-enroll sa mga nasabing eskwelahan. Ginabuhat sa Department of Education, ginapaduol sa mga learners nato, sa mga komunidad nato, ang eskwelahan aron ang atuang mga anak, atuang mga apo, musulod yun sila sa eskwelahan o mahimo sila mga edukado na mga citizens sa atuang nasod. Samantala, nagagamit na ngayon ng mga estudyante mula sa Mauraro High School sa bayan ng Ginobatan, Albay ang mga classroom na ilang buwan rin inokupan ng mga residenteng nagsilikas dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayona. At dahil pinauwi na sa kanilang mga tahanan ng mga evacuee, sa mismong classroom na nagkaklase ang mga estudyante na dati ay nasa labas lamang noong kasagsagan ng pag-alboroto ng bulkan. Ayon sa prinsipal ng paaralan, talagang ipinakiusap nito sa mayor ng Ginobatan na bakantehin na mga classroom upang magamit ito ng mga estudyante. Need na ng mga estudyante namin na pumasok na sa talaga sila. Kasi nung nagpunta sila rito, June 9, nung nagsidatingan sila, outright, nagsuspend na kami ng classes, nag-modular, and hindi pa kami nung nakakatapos ng periodical test. And after the periodical test, mayroon pang regional assessment test, mayroon pang national achievement test. Talaga nagsuffer kami, nag-exam yung mga bata by year level. Diyan lang sa mga pasilyo ng school, naglalagay kami ng tables and chairs. Yung iba nga, nandyan sa covered court. Kaya nagsuffer na talaga yung mga estudyante namin. Sa datos ng DepEd Albay, sa ngayon ay mayroon pang 16 na mga paaralan sa probinsya ang ginagamit pa rin bilang evacuation centers ng mga residenteng nagsilikas dahil sa Bulkang Mayona. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming tigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.